May sasakyan ka pero wala kang deed of sale? Nawawala o hindi makontak ang dating may-ari? O kaya naiwan ng ex mo sa'yo ang motor pero wala kang hawak na papeles? Sana all. Baka ang sagot yan ay affidavit of ownership. Pero teka, sapat na ba yun para marehistro mo o matransfer sa pangalan mo ang kotse o motor? Panoorin ang videong ito hanggang dulo para hindi ka maloko o maloko mo rin ang sarili mo. Hello mga kakuyas! Another day, another vlog. At sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Affidavit of Ownership. Isa itong legal na dokumento na madalas nagagamit kapag hindi kumpleto ang requirements sa transfer ng ownership ng sasakyan. Ang Affidavit of Ownership ay isang sinumpaang salaysay na nagsasaad na ikaw ang tunay na may-ari ng isang bagay at sa kasong ito, isang sasakyan o motorsiklo. Ginagamit ito bilang last option, lalo na kapag hindi mahanap ang previous owner. Wala talagang deed of sale, pag-aari ng kapamilya na wala na. Company-issued vehicle na sayo na, naiwan sayo ng ex or asawa, tapos wala na kayong contact. Ito yung mga halimbawa kung kailan pwede mo siyang magamit. 1. Motor ng ex mo na iwan sayo, pero never ka pinirma sa deed of sale. 2. Kotse ng kapamilya na pumanaw na, pero walang deed of donation o transfer. 3. Company vehicle na ibinigay sayo, pero walang formal turnover document. 4. Asawa mo dati ang may pangalan sa ORCR, pero wala na kayong komunikasyon. Ngayon, paano naman ang pagkuha ng Affidavit of Ownership? Una, pumunta sa notary public o sa law firm office. Pangalawa, dalhin ang mga sumusunod, valid ID mo, ORCR ng sasakyan, kung meron. Any proof na ikaw ang gumagamit ng sasakyan, resibo ng maintenance, insurance, at iba pa. Pangatlo, ipagawa ang affidavit. Pangapat, pirmahan at ipanotaryo. Pero teka, sapat ba ang affidavit lang? Sa LTO, kadalasan hindi. Lalo na kung walang deed of sale, LTO may require police clearance, court order, lalo na kung may dispute, deed of donation, extrajudicial settlement, kung namatay ang may-ari. Reminder, sa LTO, ang pinaka-importanting dokumento ay ang deed of sale. Kapag wala ka nito, kailangan i-prove mo talaga na ikaw ang rightful owner. Ano naman ang mga posibleng problema kung wala kang sapat na dokumento? 1. Di mare-renew ang rehistro. 2. Hindi maipasa sa pangalan mo. 3. Mabenta mo man, ikaw pa rin ang mananagot. 4. Kung masangkot sa aksidente, pwedeng ikaw ang habulin ng batas. 5. Pwede kang ma-charge ng falsification of documents kung mali ang affidavit. Tips para makaiwas sa problema. Huwag bumili ng sasakyan kung walang deed of sale. Kung kailangan gamitin ang affidavit, siguraduhing notaryado at may supporting docs. Kung may conflict, kumonsulta sa abogado. Kung family-owned vehicle, ayusin agad ang legal documents. I-report agad sa LTO kung hindi na makontak ang seller. So, ayun mga kakuyas, ang Affidavit of Ownership ay parang lifesaver kung wala kang deed of sale. Pero hindi siya magic pass. Dapat kompleto pa rin ang iba mong dokumento. Don't forget to like, share, at subscribe ka na rin para updated ka sa lahat ng car and motor ownership tips natin. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong at ingat sa daan.